Galit na galit, di ba yung tunog? Bumalik yung ano eh, yung libog. Kaya yung parang pumipiga ka, parang ka nilalabasan eh. Solid! Nabuhay si R1! Kung maaalala nyo sa last vlog natin, pina-PMS at pinakondisyon na natin si Yamaha R1. At ngayon nga ipapa-remap na natin siya kay Overdrive Moto. At syempre, para mas gumanda ang performance at mas ma-enjoy natin siya, kaya tara samahan nyo ako sa Dyno Pro Philippines sa Mindanao Avenue, Quezon City. Let's go! Pero pansin ko, mas wild yung dati nating R1 kasi naka-remap na yung dati nating R1. Si Arwana, kung maaalala nyo, para dun sa mga hindi nakasubaybay naman, is meron tayo, pinakauna nating R1 is si Arwana, Black R1 natin. So siya naka-remap. And then, 2019 siya, wala pang Euro emission. Nung time na yun, wala pang Euro 5. Kasi nung nagkaroon na ng Euro 5, mas naging restricted ang mga big bike. That's why mahalaga ang ma-remap para matanggal ang restriction. So ang problema hindi naman sa arangkada. Ang problema sa Euro emission is during high RPM, doon niya sinasakal. Sa pagka dito ko na sa Mindanao Avenue, nakikita mo yung Dyno Pro Philippines sa right side. Pag nalapasan mo na yung Shell, ito may makikita kang Notolite. And then dito may Dunkin Donuts. Ito sa katabi ng Dunkin Donuts. Alright, dito na tayo sa Dyno Pro Philippines. Ayan din si Overdrive Moto. Kaya naman. Oo, sige. Okay, natuloy din. Tagal na namin pinlano to. Parang kalahating taon. Hot year in the making. Sobrang busy kasi. Mahigit kalahating taon. So malala nyo, dito rin tayo nagpa-remap ng ating Fireblade tsaka R3, and satisfied talaga tayo. Tsaka marami tayong tropa na ginawa ni Overdrive Moto. So mag-remap nga pala si Josh, si Overdrive Moto. So sa Dyno Pro Philippines kasi yung gamit dito is Dyno Jet, kaya talagang siguradong accurate. So let's go. What is dyno tuning or remap? Remap yung process nung pag-change natin ng file ng bike para mabago yung settings ng bike. Yung AFR niya, fueling niya, yung electronic throttle niya. So lahat ng settings, yung remap yung gumagawa. Si dyno naman, ito yung dyno. Dyno yung nagme-measure lang siyang power, tapos nagpapakita ng data like yung AFR niya, yung actual, tapos RPM, yung horsepower, tsaka torque niya real time. Sa remap gagawa ng change, i-upload natin sa bike, tapos makikita natin ano yung result. O-compare natin sa stock, tapos kung nag-improve ba yung remap. Ano yung benefits ng nagpapa-remap? Siyempre, makokorek yung AFR, mas kampante ka na safe yung engine mo. Pero hindi ko rin naman sinasabi na pag di ka nagpa-remap, sasabog yung makina automatic, di ba? Most of the time, hindi naman. May rare cases lang na sobrang lean. May bikes na ganun. Parang less than 30 horsepower less sila compared sa usual baseline. Next, pag nakorek mo yung AFR, kusang lumalamig yung bike. May bikes kasi, example yung ZX6R, medyo mataas yung temp pag nagta-traffic. So, after remap, naturally siyang lumalamig, mas mababa yung temp pag umaandar. Tapos pangatlo, syempre mas responsive siya. Pag lean kasi parang humihiyaw siya na walang power. Pag nakorek mo yung AFR, responsive. Pag gas mo, go siya agad. Tapos syempre, last na yung power and torque. Ma-maximize mo yung power and torque para sa modifications na ginawa mo. Parang yung R1, yung ZX10R, RS457, meron din. Basta mostly ride-by-wire bikes, nare-remove natin yung throttle restrictions kasi doon nga sila sinasakal minsan.
difference ng flashing the ECU alone versus gagamit ka ng dyno? Kukuha ako ng file na may pinakamalapit na modification sa bike mo. Parang pareho kayong pipe, pareho kayo ng filter, ganun. Tapos pareho kayong bike. Most of the time naman, papasok siya. Tapos sabihin na natin mga 80%, makokorrect naman yung AFR. Pero hindi mapo-perfect. Kasi nga, hindi natin kino-custom tune para dun sa bike. May times na may motor na sobrang layo talaga nung kailangan niyang tune compared sa other bikes. So, yun yung di natin malalaman hanggang di natin sinasalang sa dyno. Isa-sample natin tong R1 na ginawa natin today. Pareho sila nung setup nung R1M na ginawa rin natin. Pareho sila ng pipe, pareho silang bike, pareho silang ECU. Pero yung isang bike, sabihin na natin 10% yung maximum na nadagdag kong fueling. Pero compared dito, nagdagdag ako ng may part na 25%, 27%, sobrang layo eh. Hindi magmamatch kung i-transfer ko lang yung file. Hindi rin natin mamamaximize yung power niya pag gano'n. Pero malaking improvement pa rin naman. Usually lahat ng mga modern bikes ngayon talagang restricted. Lahat ng bikes ngayon, palala yung restrictions. Pinaka-example ko ngayon yung 2026 na ZX-10R. Mas malakas pa nga yung dating Gen 6 10R kaysa sa ngayon eh. Pero sa ECU nga lang siya sa mapping. Pag niremap natin siya, same pa rin naman. Ayaw mo na ibalik. Oo. Sa tingin ko kasi naka siya Euro 5 Plus. Kaya mas restricted siya. Kasi ngayon nagdagdag na naman sila eh. Dati Euro 5 lang ay may plus na. Kawasaki pinapansin ko ngayon, yung 10R, yung 1100, Ninja 1100, Z1100, tapos si Z900 na bago, yung SE. Lahat sila mas mahina kaysa sa lumang version. From stock pipe, pagpapalit ka ng aftermarket pipe, sabi nila kailangan daw magpa-remap. Totoo ba yan? Yung recommendation, magpa-remap ka talaga. Hindi naman guaranteed na sasabog, di ba? Most cases, safe naman, pero hindi mo malalaman hanggang di mo sinasalang eh. May konting cases talaga na nagiging sobrang lean yung bike. Tapos, yun, posibleng ma-damage. Pero wala tayong way makita hanggat hindi mo sinasalang, tapos i-check natin yung AFR niya. Tsaka usually from the factory, medyo lean yung Lean setting na siya. nila. Nililin talaga Oo. nila to Actually, reduce emission. Isa na rin yun magandang point. So, stock pipe ka pa lang, di ba? Maliit yung butas, may catalytic ka, sakal na siya. Sagad na yung pagka-lean. So, papalitan mo ng pipe, magiging mas high flow, di ba? Mas magiging lean pa talaga kaysa doon, sa sagad na. So, ang recommend ko talaga, ipapatune siya. Lalong aariin mo yung bike, syempre long term, baka magkaroon ng Oo. long term damage. Dahil unti-unting lagi siyang lean eh, di ba? Gusto ko nga lang stress, hindi ko sinasabing required. Hindi ko sinasabing requirement. Recommended ko lang talaga na ipagawa nyo. Nasa sayo nyo pa rin naman. Mapapansin mo eh, di ba? Nag-try ka rin naman ng 6R. Mataas yung temp niya, di ba? Pag traffic. Pagka lean, mas mainit. Mas mainit siya. So pag na-correct mo yung AFR, Kusa siya lumalamig. mas malamig. May cooling effect kasi yung gas eh. Pag, di ba? Pag spray kasi ng gas, malamig. Pinapalamig niya yung cylinder walls, yung makina. Kaya bumababa rin talaga yung temp. Difference ng brake horsepower at saka wheel horsepower. Brake horsepower yung usually naka-indicate sa Google, sa spec sheets. Yun yung power na sabihin nating diretso yung dyno sa engine. Doon nakakabit, wala sa motor. So yun yung maximum power niya. Ngayon, pagkakabit kasi sa bike, meron kang sprockets, may kadena, may bigat ng gulong. So nakakabawas yun. Kaya tinatawag na wheel horsepower, yun na yung actual na nararamdaman mo ng power. Yung sa real world na. So lagi siyang mas mababa kaysa sa brake horsepower na nakikita natin online. Pagdala nyo rin naman kasi sa akin, nagra-run lagi tayo ng baseline numbers na tinatawag natin. Ibig sabihin, wala pa akong gagawin sa bike, diretso sa lang sa dyno. Kasi run natin, di ba? Hindi ko pa binabago. Yun yung lalabas eh. Makikita nyo na mas mababa nga siya kaysa sa brake horsepower. Ang difference naman lagi, or dapat natin makita, after i-remap, mas mataas siya kaysa sa baseline. So, yun din, masasabi ko, huwag kayo magko-compare ng dyno number sa, kunwari, gamit natin DynoJet. O compare kayo sa ibang brand ng dyno. Hindi sila nagiging same. Kasi minsan kahit ibang DynoJet sa ibang location, nagbabago rin konti. Ang lagi niyong titingnan, before and after sa same dyno, kung tumaas. Totoo ba yung DynoJet daw mas makunat compare sa mga ibang brand? Oo, mas makunat talaga. Mas mababa magbigay ng number. Lalo na kung scooter, small cc dyno, siguro minsan 30% less power yung binibigay niya kaysa sa other dyno na mas magaan. Baka yung flywheel niya mas mabigat, pwede rin. Yun yung pinaka yun yung pinaka difference kasi ang gamit kasi natin dito DynoJet 250i. Ibig sabihin nun, una malaki yung roller niya, bigat, 'di ba? Kahit 6 gear yung big bike, ang tagal bago mag high RPM.
Tapos meron siyang tinatawag na eddy current retarder. Sa madaling salita, para siyang preno pero electronic. So kaya niyang pabigatin palalo yung roller para mas mahirapan pa yung motor. Ano bang mga preparation ang dapat bago magpa-remap? Preferably, bagong PMS, diba? Bagong change oil, check nyo yung filter. Kung madumi na yung filter nyo, recommend ko magpalit na kayo ng high flow. Spark plugs, kung sabihin na natin, 6K kasi ang para sa akin palitin na eh. Kung gano'n na yung natakbo ng spark plug, palitin nyo na rin. Para pagtakbo natin sa dyno, walang problema, tuloy-tuloy lang tayo. Pag nagkaroon kasi ng problem, kailangan ko i-stop. Tapos, aayusin. Tapos babalik na naman tayo dito, isa pang session. Yun, tapos exhaust leaks. Exhaust leak rin pala, isang problema. Lagi nyo check na walang singaw kasi namamali yung reading ng AFR. Tapos yun din yung cause minsan kung bakit maraming backfire pag may singaw sa pipe. Nakakahigop kasi siyang fresh air sa pumuputok. Kailangan ba magpa-cut delete or magpapalit ng headers, full system, or slip-on lang? Ano ba? Sa pang magandang question, pag ang remap kasi na ginagawa natin, tayo yung nag-adjust sa kung anong ginawa nyo sa bike nyo. Hindi ako nagre-require na kabit mo to, kabit mo yan. Nandito ako para ayusin ko or i-perfect lang kung ano yung ginawa nyo sa bike. Diba? Hindi ko sasabihin kailangan ng cut delete. Depende na yun. Pwede naman kayo magtanong sa akin kung ano goal nyo. Gusto nyo lang ba maayos yung AFR? Gusto nyo bang maximum power? Kasi before kayo pumunta dito, pwede na ako mag-recommend ng parts. Pwede ko kayong tulungan mag-setup ng bike. So, para ma-achieve natin yung specific goals. So, minsan di kailangan laging mamahalin yung parts, no? Kung baga, kahit slip-on minsan, malakas pa rin. Depende. Isang example, ZX4, di ba? Ang highest record ko sa ZX4, 76 horsepower. Parang ganon. Naka-full exhaust yun, Acra na original, tapos naka-air filter, naka-velocity stocks. Pero may nagawa na rin ako, naka-slip-on lang, may catalytic pa rin, nag-75. 75 horsepower, di ba? Very minimal lang, nagpalit na ng slip-on, stock na filter. Bakit minsan mas mataas yung motor, bakit yung iba mababa? Maraming factors. Number one, yung pagka-break-in. Pag ako kasi hindi ko nire-recommend yung break-in na parang binibaby mo yung mababang RPM. Kasi kahit kami, minsan nagbibuild kaming engine. Pagkabuo pa lang, diretso na dyno. Hindi ko naman i-hold ng limiters agad. Parang lalaruin mo lang, aangat mo yung RPM, bababa mo. Pero yung sa manual kasi ng mga bagong bike, parang 4,000 RPM, di ba? 4,000, 6,000, gano'n ka lang. Pansin namin, pag gano'n yung break-in, mas mababa yung number. Kaysa sa hard break-in na tinatawag. Tapos next, yun nga, bike condition. Pag maganda yung condition, syempre, mas mataas. Minsan, pag medyo laspag na yung bike, mas mababa. Tapos pangatlo, dyno conditions yung tawag ko dun. Pag mas mainit kasi yung weather, mas mababa yung lumalabas sa power kaysa kunwari mag-dyno tayo ng gabi o pag umuulan. Mas malamig eh, mas dense yung air pag mas malamig. So, mas mataas yung lumalabas. Nagsa-start tayo, starting from 15 to 25, depende sa bike nyo kasi malaki range na ginagawa natin eh. From CF Moto all the way to Japanese brands, di ba? Big Four, Kawasaki, Yamaha, Suzuki, Honda, tapos kahit mga BMW kaya din natin. So, starting lang yun. Kasi pwede naman natin makuha yung goal nyo ng saglit na yung dyno. Dito rin pala kasi tayo gumagawa sa Dyno Pro and nagre-rent tayo per hour. So, depende sa goal nyo. Kuwari, nagre-race na kayo, gusto nyo sagad na sagad. Kailangan ko ng additional time para mapino yung bawat RPM, bawat throttle position. So, pwede mag-add. Depende na kung ano yung aabutin. Na kung kailangan ba natin mag-extend ng time kasi nasa time naman na rin sa dyno. Halos lahat kaya naman kasi kinukumpleto natin iba-ibang brand ng tools. Yung baseline natin, 165 horsepower, tapos 77.81 torque. So, yung mga
R1 kasi may iba't iba silang klaseng ECU. Yung iba, mas malaki yung throttle restrictions. Yung iba naman, halos wala. So, para sa R1 natin ngayon, malaki yung restriction. So, makikita natin, sa high RPM, pag peak na yung throttle niya, parang 11.5, tapos magsa-start bumagsak yung power na niya, hindi na siya aangat. So, pag tinanggal natin yung restrictions, tapos na fine-tune natin, ayan, sobrang laki ng gain natin. From 165, naging 187.42 na. Tapos tuloy-tuloy yung angat ng power hanggang red line, 14,000 pinakamalaki, RPM. no? Malaki talaga. Dati, hanggang dyan lang talaga, kahit tawakan mo. 22 Oo. HP. Ayan, 160 to 182. Tapos tuloy-tuloy siya hanggang mag-limiter ka. Sa meaning nun, dagdag top speed yun. Dagdag talaga top speed. Oo, torque din. 77.8 to 81. Lalo dito, sobrang lean kasi dito sa 6,000 RPM eh. Yung, ganyan kababang RPM from 72 to 78. So, 6 horsepower yan. Bukod sa lean, ano siya, parang May alon siya. alon. Ngayon, nasmooth na siya. Oo. Tapos, halos same lang from 7 to 8.3. Tapos, ayun, lalayo na naman yung naka-remap. Tapos compare sa ibang R1, maganda yung reading natin. Mataas. Mataas siya. Yung isang R1, ano lang, 1.8. Iba-iba eh. Range niya. Minsan 181 hanggang 185. Ano Ganun. nakakal tayo, no? 7. So, gifted yung motor. Tapos hindi pa tayo nag-individual cylinder tuning. Pag ano yan eh. Yun yung mga Mas parang... lalakas pa pagka... Mas lalakas pa. So, Pinino. matagal siya gawin. Based dun sa graph na yan, anong aasahan natin? Mas malakas talaga torque sa lahat. Tsaka yung response niya. Sobrang lean din kanina pag low RPM eh. Tapos yung throttle map, ginawa ko mas aggressive. Para nga mas maagang makuha yung power. So ito, papakita natin yung stock throttle map niya. Since ride-by-wire kasi yung R1, hindi siya cable throttle. Kahit naka full throttle ka, which is ito yun, 100%. Ito lang yung binibigay ng bike. Kumbaga, full throttle ka pero magsa-start siya ng 18, unti-unti siyang bubukas. Normal naman yun. Pero pagdating na high RPM, di ba, umabot na siyang 100. Pagdating ng 12,000 RPM, biglang 81 na lang. Tapos magsisteady siya sa 733. Aangat yung power nung stock. Angat. Tapos biglang parang nagpa-flat na siya. Tapos ayaw na niya umangat. Kasi yan yung tinatawag na throttle restriction. Ang ginagawa natin, pwede natin palitan yan ng ganyan. Diba? Imbes na 80, 70, ginagawa nating 100, ganun. Para ibigay niya talaga yung full power, wala nang restriction. So, ito yung result niya. Imbis na pabagsak siya, tuloy-tuloy na. Yan na yung totoong power. Baka mas accurate na kung ano yung create mo, yun na yung binibigay Oo. Ito rin, gusto ko rin i-stress yung ibang tao kasi nagdadalawang isip mag-remap kasi di naman daw sila nangangarera, ganun. Hindi naman natin pinipwersa yung bike. Kumbaga, nilalabas lang natin kung ano yung talagang kaya niya. Kasi part na rin kung bakit may restriction. Kasi yung Euro 5, ganun. May throttle restriction, may pagka-lean siya. Kumbaga, marami pang potential yung bike na hindi naman pwersado. Minamaximize lang natin. Kumbaga, out from the factory, parang dinadaya nila para wag siya magbuga ng emission. Para makapumasa sa Para lang pumasa. ng Euro. Oo. Kasi medyo strict yung Europe pagdating sa emission. Oo. Kaya ginagawa nila, pinapahina nila Nila yung output power. hindi siya mag-emit ng pollution. Sa ibang bikes kasi, yung makina mismo pinapahina. Para sa akin, mas okay na sa ECU na lang, di ba? Para paparemap ka lang, lalabas na yung power. Kasi bigay akong example, yung Aprilia RS457. Yun kasi kahit anong remap mo, hindi siya lalakas masyado talaga peak power kasi yung makina yung pinahina nila eh. Kumbaga pinalitan nila yung cams, pinaliit nila para lang pumasa ng Euro 5. Ito kailangan palit cams yun para... Oo, malaking trabaho. Kaysa ito, di ba? Punta ka lang remap, 1 oras, 2 oras, wala na, okay na. Yung race bike nga pala, ikaw nag-remap nun, yung... Oo, Gamit ni kay Lian. Oo. Ang stock limiter niya, 14.1. Kaso, since yung throttle hindi nag-open sagad, hindi lang siya umaabot ng 14. So lahat ng gears natin na... In-adjust, lahat ng gears in-adjust. Tataas yung throttle, babagsak, tataas, babagsak, kaya jerky din siya. Pero customizable siya kung anong gusto mo mangyari. Gusto mo, wag ko galawin yung first gear, second gear, pwede naman. Pero kung gusto mo, full power, hindi lahat. Huwag pwede ma-personalize, Pwede, fine-tuning pwede. yun. Depende sa rider, Oo. pangangailangan ng rider. Oo, lalo since custom tuning tayo, kahit anong gustong setting, pwede natin gawin. Kasama natin si Boss Lloyd. Siya yung may-ari ng Ugarte Cars, Manila. Ugarte Cars Manila. Saan po yung shop nyo? Fisher Mall. Sa Fisher Mall. Pag kailangan nyo ng mga quality used cars, pre-owned cars. And then nagpa-remap din siya kay Overdrive Moto, yung gamit niya. Yamaha R1M. So, anong experience nyo sa before and after magpa-remap? Yung throttle response niya, parang mas, dati scary na siya nung stock. Pero ngayon, mas nakakatakot na. Which is, mas exciting, di ba? Ay alam mo naman tayo, gusto natin yung mga
Tawag dito, yung may adrenaline, di ba? Mga ganun. Yun lang naman ang ano natin eh. Kahit nagkokotse tayo sa motor, buti na lang nandyan si Josh, brother Josh ng Overdrive. Nakita ko siya, and then yung very satisfied. Tsaka yung tunog, mas naging buo. Naging mas aggressive. Dati yan eh, parang pakpak ganun. Ngayon, sabog na yung tunog eh. Galit. Oo, mas buo. Kaya very satisfied. Puro pas lalabasan ka talaga eh. Only pops. Kaya natin marinig. Grabe lakas, galit na galit. Iba talaga pag naka-remap. Remap by Sir Josh. Galit na galit, iba yung tunog. Bumalik yung ano eh, yung libog. Kaya yung parang pumipiga ka, parang kang puta, parang kang nilalabasan eh. Di ba? Ear gasa. Oo. Grabe, hindi kinain ng tenga ko. Lakas. Boss, salamat. Thank you. Thank you. Sana makaride din ako sa inyo. Alright ta, saan? Ano lang ako, kabado lang ako, Okay. newbie lang ako eh. Ayun, masusubukan na natin. Excited ako. So next time, H2 naman ang ipa-remap natin para malabas ang true potential. Boss Josh, thank you. Thank you. Ito, excited ako. Nabuhay. Ang Unleash the Beast. Grabe ah. Iba yung power oh. Response. Yun, responsive. Grabe ah. Unleash the Beast. Nabuhay yung R1 ah. Nabuhay si R1. So dati problema ko din, on low RPM namamatayan ako, kinukulang siya sa gas. So pansin daw yun ni Josh, ni Overdrive Moto, napansin niya na kinakapos nga. Kaya pala ako namamatayan. Akala ko di ako marunong magtimpla, na nibago ako. Pero yun nga, kinakapos lang siya sa fuel. So ginawa niya, dinagdagan niya ng fuel, kaya ito ganda ng response oh, on low RPM. First gear. Grabe yung power ah. Wow. Grabe yun. Sarap. Nakakalula. And pansin ko rin talaga, medyo mainit yung makina natin before. Lagi lumalagpas sa 100. So yun nga, may kinalaman talaga na naglilin. Hindi ko na marinig sarili ko. Mas lumakas nga yung tunog niya. Mas naging aggressive. Solid. Nabuhay si R1. Sobrang responsive. Nakakalula. Talagang lumabas yung power niya. Laki ng nadagdag, no? More than 21 horsepower ang nadagdag. And that's wheel horsepower. So abangan nyo, gagamitin natin ito sa racetrack para masubukan yung talagang full potential niya. At syempre gagamitin din natin sa long ride and sa Marilake. Hoy. Basta.
Ha? Oo. Ito si brother ng sticker. Yun, tatlo. Sticker. Thank you. Sarap! Hoy! So definitely, ramdam mo talaga yung power. Sabi nga ni Boss Lloyd, yung isang nagpa-remap na naka R1M, talagang ramdam mo, pati yung tunog niya nagbago. Dati matamlay na parang nag-i-struggle siya on low RPM. At syempre, big shoutout kay Overdrive Moto para sa pagre-remap sa ating bike, and big shoutout din kay Dyno Pro Philippines dahil dun tayo nagpa-dyno. So sa dami na nilang nagawan, sa dami nang na remap ni Overdrive Moto, kasama yung mga tropa nating LFG, mga big bike riders, super bike riders, pati mga racers mismo, nire-remap niya yung mga race bike, nagka-champion. So talagang living testament, talagang may proof na tama yung ginagawa niya at safe ang bike nyo. So abangan nyo pa iba pa nating content. So next time, salang natin sa racetrack si R1, natin sa long ride, tapos si H2 naman, abangan nyo, nire-remap din natin siya soon, pero gamitin muna natin para ma-compare natin yung before and after. So kung mapad ka sa part ng video na ito, baka pwedeng subscribe na rin sa ating channel para makagawa pa tayo ng mas maraming quality contents kagaya nito.